fam! Welcome back to my channel. So in today's video, ayan, hawak ko na siya. We are going to do a product review. Wala akong plan bumili ng bagong product since ang dami ko pang makeup dito sa drawer from BKK. But anyways, so this is the first base, Everyday Skin Tint by Colorette. And the reason why bumili ko nito, it's because yung doctor namin, sabi niya maganda daw to. And meron ako nadaanan na kinumpare siya sa NARS Skin Tint. And halos same lang talaga yung finish niya, yung effect niya sa skin. Basta ang ganda ng feedback. This is 599 pesos and I'm in the shade Puerto. It's a medium with neutral undertone. So it has azelaic acid for smoothening, hyaluronic acid for hydration, and niacinamide for calming effect. And it has a demi-matte finish. Oh, maliit lang pala siya. Ang cute ng packaging niya. At least, di ba, pag maliliit yung pouch niya, minsan yan kasi nagiging problem ko, hindi siya nag-fit. Yung packaging niya, parang sa mga lip gloss. May stopper din siya. So, huwag kayo mag-alala kasi hindi naman din kakalat yung product. Tingnan natin. Hindi siya runny, ah. Manipis lang siya actually. Pero, pagka-foamy yung texture ng skin tint. It doesn't have any unusual scent, which is good. As you can see, meron akong mga redness, visible veins, even on this side. Super easy to blend. Hindi din malagkit yung product. This one, mukhang makapal yung texture, pero manipis lang siya. And pag blenden mo, super easy, super smooth. Natakpan niya yung redness ko, in fairness. Although the coverage, hindi naman siya like makapal kasi nga skin tint lang. Ito yung mga skin but better na base product. Natural lang ng finish niya. Perfect to sa mga students. Mga Gen Z yan. Kung ayaw niyo yung parang foundation day, tapos mabilisan lang, ayun siya. Ang ganda nga niya. So, ito yung meron, ito yung wala. Textured yung skin ko dito. May mga skin tint kasi na hindi talaga healthy siyang tignan. Kahit i-apply mo, textured pa din tignan yung skin mo. But, this one, ang ganda niya. Saka dito, sa part na meron akong pores, kung mapapansin nyo, mas smooth and flawless yung skin ko dito. Mas healthy siyang tignan over this one. And yung part na meron akong pores, parang na-blur out niya. Eto, ayun o. Like, kitang-kita. But this one, ayan siya. Coverage-wise, hindi siya pack na pack since skin tint nga lang siya, hindi naman siya foundation. But, the thing is, if you have like more redness, ganyan, tapos gusto mo yung healthy-looking skin, ang ganda neto. So, since nakita yung difference, so mayroong first base and wala. So, now, I decided na ito-try natin yung BLK. I'm in the shade Toast. Na-try ko yung first release nila nito. Nagustuhan ko siya. But this one, I've been using it for like 4 days na. And yung first base kasi, today ko pa lang siya as in nasubukan. As you can see, kaka-unbox lang natin. Dito naman ako sa kabilang side maglalagay ng product. Okay. If you notice, yung texture ng first base kanina, thick, pero manipis. But this one, you know, super like a little runny. This one, you can also use it gamit lang kamay kasi nga skin tint lang naman siya. But since may kasama siyang brush, so gamitin natin yung brush. Habang ina-apply nyo siya, ayan, bumababa yung brush. Yan yung downside. So, igaganon mo na naman. Ayan, apply kang ganyan. Tapos, maya-maya, bumababa talaga siya. Hindi ko alam kung lahat ng brushes nila ganon. Pero itong napunta sa akin, ayan. Hanggang sa, habang nag-a-apply ka, o diba, somehow natakban niya yung pimple ko. Habang nag-a-apply ka, hindi mo na malayan yung brush. Nakakainis. Anyways, okay. Yan na, compare natin. Since first time kong ginamit yung first base. Pero di naman siya may glow. Pero hindi siya yung glow na parang nagmamantika yung face mo.
In terms of coverage, pareho maganda. Parang wala akong makitang difference except dun sa mas light ng onti si Toast. And parang nag-tone down sa akin si Puerto. Hindi naman ako acidic. Pero looking at the camera and sa salamin, halos wala akong nakikitang difference. Packaging wise, si BLK, bulky, per may brush. Mas mahal din siya ng onte kay First Base. This one is $6.49. Pero again, kagandahan, may built-in brush. Si Colorette naman na First Base, this is $599. Pero wala siyang brush. Pero travel friendly. In terms of texture naman, in terms of application, pareho silang madaling i-apply. Hindi naman ako nahihirapan. Even this one, subukan ko na siya na kamay lang. Hindi ko ginamit yung brush. Parehong-pareho lang din. Easy to blend, easy to apply. In terms of texture, mas makapal si First Base, medyo runny si BLK. Isiset ko siya ng powder na ginagamit ko, which is the normal powder that I use on a daily basis, kahit anong foundation pa yung gamit ko or anong base product. This is the Rishand. Ayan, this one is from Bangkok. Super nice tong powder na to. So, now na set na natin siya ng powder. BLK, First Base. Later, tingnan natin kung sino sa kanilang mauunang huhulas. Pero in fairness ha, yung BLK, nasubukan ko siya all throughout the day. Mainit, maaraw, naka-aircon. Hanggang makauwi ako ng bahay, okay pa din naman yung finish niya. Ewan ko lang kay First Base since kaka-open nga lang natin sa kanya. So, upon checking sa picture, I noticed na mas madali ako nag-oil up kay First Base over kay BLK. Kasi nose area talaga yung nag-oil up sa akin. So, kung mapapansin nyo, mas naghulas ako agad kay First Base in 4 hours over kay BLK. Maganda yung finish ni First Base, pero if you have oily skin, ako kasi I have dry skin. And then yung T-zone lang yung nag-oil up sa akin. So, itong part na to, okay lang yan, hindi ko siya problem. But the thing is, if you have oily skin, itong part na to, kung mapapansin nyo kasi, hindi lang ito yung shiny kay First Base. Although, pag tinouch mo siya, hindi siya malagkit, hindi lang siya parang oily. Si BLK, ganun din. Hindi malagkit, hindi parang oily. But, mas glowing yung finish ni BLK over kay First Base. Ewan ko ha. In terms of finish, ako lang naman to. Hindi ko alam sa inyo. Pero for me, mas gusto ko yung finish ni BLK. Okay, so yesterday, ginawa ko na review. Little comparison na itong First Base sa BLK. And today, I decided to give it another try. We're gonna use the First Base sa buong face ko. And we're gonna go to Tagaytay. So, I'm using this cream blush. Super nice ang color nito. And this Happy Skin na brush. Pak. Super nice. Pero alam nyo, kung finish lang din naman, maganda naman yung skin tint ng Colorette. Kaya lang kasi, to be honest, hindi ko talaga siya ma-recommend if you have oily skin. Healthy, glowing. Pag eto yung ginamit ko alone, pag hindi ko siya i-compare sa BLK, maganda siya. Pero in terms of comparison, mas gusto ko talaga si BLK. Siguro kung mabilis ang lakad, okay lang. Okay. Tingnan natin siya. Ito-test natin to. The time now is 4:48 p.m. And tingnan natin kung huhulas ba siya after a while since pumunta nga tayong Tagaytay. Food trip tayo dun. Pasyal-pasyal lang. So, gamit ko yung First Base on my face and magbubuhos ako ulit kasi may inasikaso lang ako. Anyways, bumili din ako ng coffee. Ito yung bagong coffee shop. Dito lang sa kanto namin. Giro Coffee yung pangalan na yan. So, yung flat white yung recommend sa akin. And meron siyang stevia on the side. So, yan. Magbuhos lang ako ulit pero hindi ko nagagalawin yung face kasi pupunta tayo ng Tagaytay. So, nagbuhos ako ulit. Pero yung makeup ko, yung face ko, hindi ko na siya binasa. And then, this is my bag for today. Hi! Say hi! Sus! Lamig. Dito kami sa may Tom and Tom's. Ayan. And the time now is
1:29 a.m. Sad to say guys, pero ayan, nag-oil up talaga ako sa first base kahit malamig yung weather. It's the third day na gagamitin natin itong first base and mayroon akong naisip. Ganito naman yung way ng application. Pag ganyan naman ang apply natin. Tapos gagamitan ko siya ng brush. Yun nga lang pag ganyan kayo nag-apply, messy siya. Ayan o. And like pag nag-squeeze lang kayo. So wag na palang ganyan yung pag-apply nyo. Hindi ko siya ma-recommend na pag ganyan kasi nga makalat. Sayang yung product. Gamitin natin tong bago nating foundation brush. Super easy, diba? Nagpunta kami Tagaytay kagabi. Sad to say, pero humuhulas talaga siya after like, hindi siya tumatagal ng buong araw. Nung kinumpare natin siya sa Bilky, humulas siya in 4 hours. Tapos kagabi, na nagtagaytay kami, kahit na nasa car naman kami, tapos ang lamig talaga sa Tagaytay, I noticed na humulas din siya agad. Bilis mag-oil up nung face ko, hindi lang yung sa T-zone area, pati sa ibang part. Kung lalabas man kayo, hindi pwedeng pang matagalan. Kasi nga, nakakahula siya agad. Hindi kagaya ng BLK na kumakapit talaga sa balat. Ang ganda pa naman sana ng finish niya. Yan o. Diba? Gagamitin ko lang siya today para lang hindi sayang yung product. But overall, again, if you have oily skin, mas mabilis kayo mag-oil up. Para sa akin na, based on my experience, since T-zone lang yung nag-oil up sa akin. Another thing, kung lalabas kayo, tapos mainit, hindi siya pwedeng pang matagalan sa labas. Kasi nga, mabilis siyang maka-build up ng oil. Kahit iset mo siya nung ginagamit ko ng powder na pack talaga yung pang oil control. Hindi, talagang humulas pa din siya. Despite na malamig sa Tagaytay. Tapos, naka-aircon naman kami. Nasa loob lang kami ng kotse. Kaya, sayang.